Paano kung sabihin ko sa inyo na ang isa sa pinakamabisang paraan para maibalik ang inyong sigla, kumpiyansa at kaligayahan pagkatapos ng edad 60 ay kasama nyo na pala sa simula't simula pa, ngunit nababalot ito ng katahimikan at maling akala. Ito ay isang paksa na matagal nang itinuturing na bawal o tabuo, lalo na para sa mga kababaihan ng ating henerasyon. Ang tinutukoy natin ay ang pansariling kasiyahan. Ngayon, bago ninyo isantabi ito bilang isang bagay na walang kabuluhan o hindi mahalaga sa inyong buhay, nais kong huminto kayo sandali at isipin ang isang tanong. Kailan ang huling beses na tunay ninyong naramdaman ang koneksyon sa inyong sariling katawan, ipinagdiwang ang mga pagbabago nito at inangkin ang inyong mga pagnanasa ng walang bahid ng hiya o paghingi ng paumanhin? Para sa maraming kababaihan na lampas sa sinto, ang sagot ay komplikado kung hindi man mailap. Napagdaanan ninyo ang menopause, nagpalaki ng pamilya, nagtayo ng karera, at nag-alaga ng iba, madalas na isinasantabi ang inyong sariling mga pangangailangan. Hindi maikakaila ang mga pagbabago sa pisikal at hormonal panunuyo ng ari pagbaba ng libido, pagbabago sa pakiramdam at kasama nito ay maaaring dumating ang unti-unting pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa masigla at sensual na babae na dati ninyong kilala. Mayroong isang malawakang alamat sa ating lipunan, isa na ibinubulong sa mga klinika ng doktor at ipinapahiwatig sa media sa loob ng maraming dekada na ang pagnanasa at sexualidad ng babae ay basta na lang nawawala pagdating sa isang tiyak na edad. Ito ay isang kumbinyenteng salaysay, ngunit ito ay lubhang nakapipinsala at hindi totoo. Ipinapahiwatig nito na ang kabanatang ito ng inyong buhay ay tungkol sa pagsasara sa halip na isang bagong simula. Ako si Dr. Mila De La Paz, isang gynecologist na may higit sa 30 taon na karanasan sa kalusugan ng mga senior na kababaihan dito sa maaraw na lungsod ng Cebu. Sa buong karera ko, nagkaroon ako ng pribilehiyong makausap ang libu-libong kababaihan na tulad ninyo mga babaeng nararamdaman na humina ang kanilang kumpiyansa habang nagbabago ang kanilang katawan. Madalas nilang ipinagtatapat sa mahinang boses ang kanilang mga pagkadismaya at pakiramdam na tila sila ay hindi na nakikita. Ngunit narito ako upang sabihin sa inyo na ang salaysay na ito ay maaaring isulat muli. Ang paglalakbay sa pagbawi ng inyong kumpiyansa at pagyakap sa inyong sexualidad sa inyong 60s, 70s at higit pa ay hindi tungkol sa paghabol sa isang imahe ng inyong 20 anyos na sarili. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang bago at mas malalim na relasyon sa kung sino kayo ngayon. Sa artikulong ito, wawasakin natin ang mga lumang alamat na iyon. Tatalakayin natin ang 3 pangunahing sikreto na ibinahagi ko sa aking mga pasyente upang tulungan silang muling kumonekta sa kanilang mga katawan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng pansariling kasiyahan. Ito ay hindi lamang tungkol sa pag-abot ng orgasm. Ito ay tungkol sa muling pagtuklas ng pagiging malapit sa inyong sarili, pagpapalakas ng inyong pisikal at mental na kalusugan at pagpasok sa susunod na kabanata na may panibagong tiwala sa sarili at kagalakan. Ito ang inyong imbitasyon sa isang pag-uusap na matagal nang dapat mangyari. 1. Pagkawalay sa sariling katawan. Muling pagbuo ng nawalang koneksyon, isa sa pinakakaraniwan at taus-pusong alalahanin na naririnig ko mula sa aking mga pasyente ay ang malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay sa kanilang sariling katawan. Isang babae na tatawagin nating Carmen, isang masiglang 68 taong gulang na retiradong guro mula sa Davao City, ay nailarawan ito ng perpekto sa isang kamakailang pagbisita. Sabi niya, "Dra De La Paz, tumitingin ako sa salamin at halos hindi ko na makilala ang babaeng nakatingin pabalik. Sa pagitan ng mga kulubot mga pagbabago mula sa menopause at sa pangkalahatang pagkasira ng buhay, parang estranghero na sa akin ang katawan ko. Ang ideya ng kasiyahan
ay parang isang malayong alaala na pag-aari ng ibang tao. Ang nararamdaman ni Carmen ay hindi kakaiba. Sa loob ng maraming dekada malamang na tiningnan ninyo ang inyong katawan sa isang praktikal na paraan, ang kakayahan nitong magdalang tao, magtrabaho ng mahabang oras at magtiis. Ngayon, sa isang bagong yugto ng buhay, ang lumang mapa ay tila hindi na gumagana. Ang mga pisikal na pagbabago ay totoo at maaaring nakakalito. Pagkatapos ng menopause, ang pagbaba ng estrogen ay maaaring magdulot ng vaginal atrophy. Ito ay ang pagnipis panunuyo at pamamaga ng mga dingding ng ari. Ito ay maaaring maging sanhi ng anumang uri ng pagpasok, kabilang ang sariling paghawak na maging hindi komportable o masakit pa nga. Nawawalan ng pagkaelastiko ang balat, maaaring magbago ang pakiramdam at maaaring mas matagal bago ma-arouse. Ang mga lumang paraan ng pagkonekta sa inyong katawan na maaaring nakatuon sa isang layunin at sa isang partner ay madalas na hindi na sapat o hindi na posible sa parehong paraan. Ang pag-asa sa mga lipas na pamamaraang ito ay maaaring humantong sa pagkadismaya, pagkabigo, at pagpapatibay ng paniniwala na tapos na ang inyong mga sensual na araw. Ito ay isang kritikal na problema dahil kapag nararamdaman ninyong hiwalay kayo sa inyong katawan, nawawalan kayo ng isang pangunahing pinagmumulan ng kumpiyansa at pagpapahalaga sa sarili. Hindi lamang ito tungkol sa sex. Ito ay tungkol sa paninirahan sa inyong sariling balat ng may ginhawa at kagalakan. Ang kahalagahan ng muling pagbuo ng koneksyon sa isip at katawan ay hindi maaaring maliitin. Ito ang mismong pundasyon ng pagbawi ng inyong sensualidad at kumpiyansa. Kapag sadya at mapagmahal ninyong muling kinonekta ang inyong pisikal na sarili, nagpapadala kayo ng isang malakas na mensahe sa inyong utak. Ang katawang ito ay karapat-dapat sa kasiyahan, atensyon at pangangalaga. Ang prosesong ito ay tumutulong na labanan ang mga tao ng mensahe mula sa lipunan na nagsasabing ang inyong tumatandang katawan ay hindi nakaakit-akit. Bukod dito, ang banayad at mapanuring paghawak ay nagpapasigla sa mga dulo ng nerbiyos at nagpapataas ng daloy ng dugo na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng tissue, lalo na sa ari. Ang mas mataas na sirkulasyon ng dugo ay tumutulong na labanan ng panunuyo at maaaring mapabuti ang pagkaelastiko sa paglipas ng panahon. Ito ay isang prosesong pisyolohikal na may malalim na benepisyong psikolohikal. Isipin ito na parang pag-aalaga ng isang hardin. Hindi ninyo maaasahan na ito ay mamumulaklak kung hindi kayo maglalaan ng oras sa pag-aaruga nito, pag-unawa sa mga pangangailangan nito, at pagdiriwang sa kagandahan nito. Ang muling pagkonekta na ito ay isang gawa ng malalim na pagmamahal sa sarili at pagtanggap na umaagos sa bawat ibang bahagi ng inyong buhay, mula sa kung paano ninyo dinadala ang inyong sarili hanggang sa kung paano kayo nakikipag-ugnayan sa iba. Kaya paano natin sisimulang itayo ang tulay pabalik sa inyong katawan? Ang solusyon ay isang kasanayan na tinatawag kong sensory mapping. Ito ay isang banayad at walang pressure na pagtuklas sa inyong buong katawan na idinisenyo upang muling matuklasan ang kasiyahan ng walang anumang layunin o inaasahan na arousal o orgasm. Ito ay tungkol sa pagkamausisa at pagiging mulat. Pinapayuhan ko ang aking mga pasyente na maglaan ng hindi bababa sa 15 to 20 minuto, 2 hanggang 3 beses sa isang linggo. Humanap ng isang pribado at komportabling lugar kung saan hindi kayo maaabala. Maaari ninyong diliman ang mga ilaw, magpatugtog ng malambing na musika at tiyaking komportable ang temperatura. Ang unang hakbang ay maging komportable lamang sa inyong sariling balat. Magsimula sa isang dekalidad at ligtas na lubrikant o natural na langis, tulad ng langis ng niyog o almendras. Ang paggamit ng lubrikant ay hindi dapat pag-isipan pa, lalo na pagkatapos ng 60. Isipin ito hindi bilang isang saklay, kundi bilang isang mahalagang kasangkapan para sa ginhawa
at mas pinahusay na pakiramdam tulad ng paggamit ng moisturizer sa inyong mukha. Painitin ang sapat na dami sa inyong mga kamay at simulan sa pagmamasahe ng inyong mga paa, isang lugar na madalas napapabayaan ngunit mayaman sa mga dulo ng nerbiyos. Bigyang pansin ang tekstura ng langis, ang init ng inyong mga kamay, ang mga sensasyon sa inyong balat. Dahan-dahang umakyat sa inyong mga binti-tiyan, braso at dibdib. Ang layunin dito ay hindi maging mapangakit, kundi maging naroroon sa sandaling iyon. Pansinin kung saan masarap ang paghaplos, kung saan ito ay neutral, at kung saan maaaring mayroon kayong tensyon. Kapag at tanging kapag handa na kayo, maaari ninyong palawakin ang pagtuklas na ito sa inyong vulva o sa labas ng ari. Ang susi ay tuklasin ang buong lugar, hindi lamang ang klitoris. Gumamit ng salamin kung makakatulong ito sa inyong muling maging pamilyar sa itsura nito. Dahan-dahang hawakan ang labia majora, panlabas na labi ang labia minora, panloob na labi, at ang lugar sa paligid ng clitoral hood. Tuklasin kung ano ang masarap ngayon. Maaaring ibang-iba ito sa inyong natatandaan at iyon ay ganap na normal. Ito ay hindi isang karera patungo sa isang finish line. Ito ay ang pagsasanay ng pagiging kasama ang inyong sarili. Hayaan ninyong ibahagi ko ang isang kwento tungkol kay Carmen mula sa Davao. Nag-aalangan siya noong una, pakiramdam niya ay awkward at katawa-tawa. Ngunit ipinagpatuloy niya ang pagsasanay. Pagkatapos ng ilang linggo, bumalik siya sa aking opisina na may ibang kislap sa kanyang mga mata. Sa mga unang beses, umiyak lang ako. Pag-amin niya, nagdadalamhati ako para sa katawan na dati kong taglay. Ngunit may nagbago. Nagsimula akong mapansin ang mga bagay, isang sensitibong bahagi sa likod ng aking tuhod kung gaano kasarap ang isang banayad na haplos sa aking collarbone. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi ko pinupuna ang aking katawan. Pinakikinggan ko ito. Ang sensory mapping, ang kanyang unang hakbang sa isang mas mahabang paglalakbay ng pagtanggap sa sarili. Muli nitong itinayo ang isang pundasyon ng tiwala sa pagitan ng kanyang isip at katawan na nagbigay daan para sa lahat ng iba pang anyo ng kasiyahan na maging posible muli. Kumusta ang pakiramdam ninyo habang naririnig ito? Ang ideya ba ng pagkakahiwalay ng inyong isip at katawan ay tumatatak sa inyo? Marahil ay matagal na ninyong nararamdaman na parang isang stranghero sa inyong sariling balat. Kung nakakaugnay kayo rito at nahanap na kapaki-pakinabang, ang unang puntong ito mangyaring ipaalam sa akin sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comments sa ibaba. Kung hindi ito gaanong tumama para sa inyo o mayroon kayong ibang mga karanasan, mangyaring mag-type ng 0. Ang inyong feedback ay napakahalaga at nakakatulong sa akin na lumikha ng nilalaman na tunay na nagsisilbi sa inyo. Mga lumang pamamaraan sa bagong katotohanan. Ang sining ng paglapit. Ang pangalawang malaking hadlang na palaging kinakaharap ng aking mga pasyente ay ang hamon ng pag-navigate sa mga bagong pisikal na katotohanan gamit ang mga luma at lipas na pamamaraan. Maraming kababaihan na lampas tiksanta ay sinusubukan pa ring lapitan ang pansariling kasiyahan gamit ang parehong mga paraan na ginamit nila noong sila ay nasa kanilang 30s o 40s. Isang pasyente ko, isang 70 taong gulang na retiradong libraryan mula sa Baguio City na nagngangalang Susan ay malinaw na ipinahayag ang pagkadismayang ito. Alam ko kung ano ang dating epektibo. Sabi niya sa akin na may bahid ng kawalan ng pag-asa sa kanyang boses. Pero ngayon hindi na. Ang direktang pagpapasigla ay masyadong matindi, halos nakakairita. Napakatagal bago ako makaramdam ng anuman at sa oras na maramdaman ko, mas bigo pa ako kaysa sa aroused. Pakiramdam ko ay sira ako. Ang problema sa business as usual na diskarte na ito ay lubos nitong binabalewala ang mga pisyolohikal na pagbabago na naganap. Habang bumababa ang antas ng estrogen, ang dulo ng clitoris at mga nakapaligid na tissue
ay maaaring maging mas nakalantad at sensitibo minsan sa paraang hindi komportable. Ang malakas at direktang pagpapasigla na dating masarap ay maaring ngayon ay parang gasgas o nakakabigla. Higit pa rito, nagbabago ang mga pattern ng arousal. Ang oras ng pagtugon ng katawan ay madalas na mas matagal. Isipin ito na parang isang mabagal at marangyang pag-init ng isang makina sa halip na isang mabilis na pagsindi. Kapag sinusubukan ninyong pilitin ang mga lumang pamamaraan sa inyong bagong katotohanan, ang resulta ay halos palaging isang pakiramdam ng kabiguan at pagkadismaya na nagpapatibay lamang sa negatibong paniniwala na ang inyong katawan ay hindi na may kakayahang makaramdam ng kasiyahan. Lumilikha ito ng isang mabisyo na siklo. Sinusubukan ninyo kung ano ang dati nang gumagana. Hindi ito epektibo, sumasama ang loob ninyo sa inyong katawan at mas malamang na hindi na ninyo susubukan muli sa hinaharap. Ang pag-unawa at pag-angkop sa bagong wika ng inyong katawan ay napakahalaga. Ito ang pagkakaiba sa pagitan ng paglaban sa agos at pag-aaral na magiliw na sumabay dito. Ang pagkilala na ang inyong katawan ay nangangailangan ng ibang diskarte ay hindi isang tanda ng pagkatalo. Ito ay isang tanda ng karunungan at malalim na kamalayan sa sarili. Kapag natutunan ninyong makipagtulungan sa inyong katawan, sa halip na labanan ito, nagbubukas kayo ng isang universo ng mga bagong posibilidad ng kasiyahan. Ang pagbabagong ito sa pananaw ay nagbibigay kapangyarihan. Inililipat kayo nito mula sa isang lugar ng kakulangan. Hindi na kayang gawin ng katawan ko ang dati nitong ginagawa. Tungo sa isang lugar ng kasaganaan, anong mga bagong sensasyon ang maaaring maranasan ng aking katawan ngayon? Mahalaga ang pagyakap sa mga bagong pamamaraan ay mayroon ding makabuluhang benepisyo sa kalusugan. Ang iba-iba at hindi direktang pagpapasigla ay nagtataguyod ng daloy ng dugo sa buong pelvic region na mahalaga para sa pagpapanatili ng kalusugan ng tissue, pagkaelastiko at paggana ng nerbiyos. Ito ay isang paraan ng pagpapanatiling malusog at tumutugon ang buong sistema. Hindi ito tungkol sa paghahanap ng isang mas mababang kapalit para sa mga nakaraang karanasan. Ito ay tungkol sa pagtuklas ng isang mas pinosopistikado at potensyal na mas malalim na anyo ng kasiyahan na perpektong angkop sa babaeng kayo ngayon. Ang solusyon dito ay palawakin ang inyong repertoire ng kasiyahan sa pamamagitan ng pagyakap sa hindi direktang pagpapasigla at pamumuhunan sa mga tamang kasangkapan. Tinatawag ko itong ang sining ng paglapit. Sa halip na dumiretso sa clitoris na may direkta at nakatutok na presyon, isipin ang kasiyahan bilang mga alon sa isang lawa. Magsimula sa labas at papasok. Para sa maraming kababaihan, nagsisimula ito sa pagtuon sa mas malawak na lugar ng vulva. Gumamit ng sapat na dami ng isang dekalidad na silicone-based na lubricant na kadalasang mas matagal kaysa sa water-based na mga option at tuklasin muna ang lugar sa paligid ng clitoris. Dahan-dahang masahihin ang mons pubis, ang matabang umbok sa itaas ng buto ng pubic, ang panloob ng mga hita at ang labia. Ang hindi direktang pagpapasigla na ito ay gumigising sa mga dulo ng nerbiyos at nagdadala ng daloy ng dugo sa rehiyon nang hindi labis na napupuno ang pangunahing sentro ng kasiyahan. Kapag ang lugar ay mas sensitibo at namamaga, na maaari kayong unti-unting lumapit. Maraming kababaihan ang nakakatuklas na ang pagtuon sa mga gilid ng clitoral shaft sa halip na sa dulo ay higit na mas masarap. Dito rin maaaring maging isang game changer ang modernong teknolohiya. Madalas kong inirekomenda sa aking mga pasyente na subukan ang mga vibrator na partikular na idinisenyo para sa mga mature na katawan. Maghanap ng mga modelong gawa sa body-safe na silicone na hindi tinatagusan ng tubig at madaling linisin. Ang isang pangunahing tampok na hahanapin ay ang iba't ibang bilis at pattern settings, lalo na
ang mga may mababa at dumadagundong na vibration sa halip na mataas at matinis. Ang mga mas malalim na vibrations na ito ay maaaring magpasigla sa panloob na istruktura ng clitoris na mas malaki kaysa sa maliit na panlabas na umbok na nakikita natin. May mga magagandang panlabas na vibrator na may malawak na ibabaw na madalas tawaging wands o palm-held massagers. Ang isang magandang panimula ay ang paghahanap sa mga mapagkakatiwalaang online store o ilang specialty shop sa mga lungsod tulad ng Quezon City na maaaring may mga may kaalamang staff na makagagabay sa inyo, ngunit maraming mahuhusay at diskretong option ang available online. Para kay Susan ang librarian mula sa Baguio, ito ay isang paghahayag. Iminungkahi ko sa kanya na subukan ng isang palm-held vibrator na may napakababang setting. Sinimulan niya ito sa pamamagitan ng paggamit nito sa kanyang panloob na mga hita. Hinahayaan lamang ang banayad na vibrations na painitin ang buong lugar. Pagkatapos ng ilang minuto, dahan-dahan niyang inilipat ito sa kanyang vulva na iniiwasan pa rin ang direktang kontak sa clitoris. Hindi ka panipaniwala. Ulat niya pabalik. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, naramdaman ko ang mabagal at malalim na pagbuo ng kasiyahan na akala ko ay nawala na. Ang vibrator ang gumawa ng trabaho, kaya maaari na lang akong mag-relax at makiramdam. Hindi ito tungkol sa presyon, ito ay tungkol sa ugong. Sa pamamagitan ng pagbabago ng kanyang pamamaraan at pagyakap sa isang bagong kasangkapan, hindi lamang nakahanap si Susan ng paraan para mag-orgasm. Nakahanap siya ng isang bagong paraan upang makipag-ugnayan sa kanyang katawan ng may pasensya at pagkamausisa. Mag-check-in tayo muli. Ang ideya ba na ang inyong mga lumang pamamaraan ay hindi na gumagana ay totoo para sa inyo? Naramdaman niyo na ba ang pagkadismaya sa pagsisikap na patugunin ng inyong katawan sa paraang dati nitong ginagawa? Kung sa tingin ninyo ay nakatulong ang talakayang ito sa pag-angkop ng inyong mga pamamaraan at nagbigay sa inyo ng ilang bagong ideya, paki-type ang 1 sa comments. Kung hindi ito gaanong angkop sa inyong sitwasyon o iba ang inyong nararamdaman, paki-type ang 0. Ang inyong tapat na feedback ay napakalaking tulong para sa akin at para sa komunidad na ito. 3. Pagwasak sa pader ng hiya, muling pagsulat ng inyong paniniwala. Ang pangatlo, at marahil ang pinakamahalagang hadlang na nakikita ko, ay ang malakas at panghabang buhay na epekto ng hiya at mga limitadong paniniwala tungkol sa sexualidad ng babae, lalo na sa pansariling kasiyahan. Para sa mga kababaihan na lumaki noong 1950s, 60s o kahit 70s, ang mga mensaheng natanggap tungkol sa sex ay madalas na isang halo ng takot, tungkulin at katahimikan. Ang kasiyahan, lalo na ang sarili ninyo, ay bihirang bahagi ng usapan. Kamakailan lamang ay nakausap ko si Elena, isang matalinong 75 taong gulang na retiradong nurse mula sa Maynila. Inamin niya, Dragisa de la Paz, kahit ang pagsabi ng salitang masturbation ng malakas ay parang mali. Pinalaki ako sa paniniwalang ito ay isang marumi at kahiyahiyang lihim, isang bagay na hindi ginagawa ng mabubuting babae. Ako ay sa 50 taong gulang na at isang bahagi ng aking utak ay naniniwala pa rin doon. Paano mo babaguhin ang isang buong buhay ng ganoong pag-iisip? Ang nakatanim na hiya na ito ay isang mabigat na balakid. Gumagana ito sa subconscious level, lumilikha ng mga damdamin ng pagkakasala, pagkabalisa, o kahit na pandidiri kapag sinusubukan ninyong magbigay kasiyahan sa sarili. Pinipigilan kayo ng kaisipang ito na maging ganap na naroroon at nakaka-relax na mga kinakailangan para sa arousal at orgasm. Maaring pisikal na ginagawa ninyo ang mga kilos, ngunit ang inyong isip ay natigil sa isang paulit-ulit na paghuhusga sa sarili. Ang lumang programang ito ay hindi sapat para sa isang kasiyasyang buhay dahil kinukulong nito ang inyong potensyal para sa kagalakan at pagtanggap sa sarili. Lumilikha ito ng isang maling paghihiwalay
kung saan ang inyong halaga ay nakatali sa inyong kakayahang bigyang kasiyahan ang iba, habang ang inyong sariling mga pangangailangan ay itinuturing na makasarili o hindi nararapat. Ito ay hindi lamang isang psikolohikal na pasanin. Mayroon itong mga pisyolohikal na kahihinatnan. Ang stress at pagkabalisa ay nagiging sanhi ng paggawa ng cortisol sa katawan na siyang kaaway ng arousal. Hindi ninyo maaaring maranasan ang malalim na kasiyahan kapag ang inyong nervous system ay nasa isang estado ng fight or flight na dulot ng panloob na hiya. Ang pagbuwag sa mga dekada ng paniniwalang ito ay hindi lamang mahalaga. Ito ang sukdulang gawa ng pagpapalaya. Ito ay tungkol sa pag-angkin ng buong pagmamay-ari sa inyong katawan at inyong kasiyahan sa inyong sariling mga tuntunin. Ang panloob na gawaing ito ang susi sa pag-unlock ng mga pisikal na pamamaraan na tinalakay na natin. Maaari kayong magkaroon ng pinakamahusay na lubricant at perpektong vibrator. Ngunit kung ang inyong isip ay puno ng pagkakasala, hindi ninyo kailanman lubos na aanihin ang mga benepisyo. Ang kahalagahan ng hakbang na ito ay tungkol sa muling pagsulat ng inyong personal na salaysay. Ito ay tungkol sa malay na pagpapasya na ang inyong kasiyahan ay wastong malusog at mahalaga sa inyong kapakanan. Ang pagbabagong ito sa kaisipan ay lubos na nakapagpapagaling. Pinapayagan kayo nitong lapitan ang inyong katawan nang may pagkamausisa sa halip na paghuhusga, may pagdiriwang sa halip na hiya. Kapag pinakawalan ninyo ang mga limitadong paniniwalang ito, nagpapalaya kayo ng napakalaking mental at emosyonal na enerhiya na maaaring ilipat sa kagalakan, koneksyon at pagtuklas sa sarili. Dito isinilang ang tunay at pangmatagalang kumpiyansa, hindi mula sa panlabas na pagpapatunay, kundi mula sa malalim na panloob na kaalaman na kayo ay buo, karapat-dapat at nararapat sa kasiyahan sa bawat yugto ng buhay. Ang solusyon ay aktibong muling pag-aralan ang inyong sarili at baguhin ang inyong pananaw. Ito ay isang malay at patuloy na pagsasanay. Ang unang hakbang ay armasan ng inyong sarili ng kaalaman. Hinihikayat ko ang aking mga pasyente na magbasa ng mga moderno at siyentipikong libro tungkol sa sexualidad ng babae. Isang mahusay na panimula ay ang Come As You Are ni Dr. Emily Nagoski. Bagamat hindi eksklusibong isinulat para sa mga senior, ang pangunahing mensahe nito na ang ating sexualidad ay natatangi at na ang stress at konteksto ay lahat ay pangkalahatan at lubhang nakapagpapalaya. Ang pagbabasa ng agham sa likod ng arousal at pagnanasa ay tumutulong na gawing medikal ang paksa. Hinuhubaran ito ng moralistiko at batay sa hiya na bagahe. Nagsisimula ninyong makita ang inyong katawan hindi bilang isang pinagmumulan ng kasalanan, kundi bilang isang makinang na piraso ng biolohikal na makinarya na idinisenyo para sa kasiyahan. Ang pangalawang bahagi ng prosesong ito ay isang ehersisyo sa pagbabago ng pananaw. Hinihiling ko sa aking mga pasyente na kumuha ng isang piraso ng papel at isulat ang lahat ng mga negatibong mensahe na kanilang natanim sa isip tungkol sa pansariling kasiyahan habang lumalaki. Mga bagay tulad ng, ito ay marumi. Mga malungkot na tao lang ang gumagawa niyan. Ito ay makasarili. Pagkatapos sa tabi ng bawat negatibong paniniwala, gusto kong isulat ninyo ang isang bago at nagbibigay kapangyarihang katotohanan batay sa kaalaman ngayon. Halimbawa sa tabi ng, ito ay marumi, maaari ninyong isulat. Ito ay isang natural at malusog na paraan upang mapanatili ang aking pisikal at mental na kapakanan. Sa tabi ng, ito ay makasarili, isulat. Ang pag-aalaga sa aking sariling kasiyahan ay nagpapahintulot sa akin na maging isang mas masayahin at may kumpiyansang tao sa lahat ng aspeto ng aking buhay. Hindi ito tungkol sa pagbura ng nakaraan, kundi sa pagpili kung aling boses ang pakikinggan ninyo ngayon.
si Elena ang nurse mula sa Maynila, ay natagpo ang nagpabago sa kanya ang ehersisyong ito. Gumawa siya ng tinawag niyang mga pahintulot para sa kasiyahan. Isinulat niya ang mga bagong katotohanan ito sa mga index card at inilagay sa kanyang nightstand. Bago niya isagawa ang kanyang sensory mapping, binabasa niya ito ng malakas. Pinapayagan akong makaramdam ng mabuti. Ang aking katawan ay matalino at maganda. Ang aking kasiyahan ay isang prayoridad. Sinabi niya na parang katawa-tawa noong una, ngunit sa paglipas ng panahon, ang pagdinig sa mga salitang ito sa kanyang sariling boses ay nagsimulang unti-unting gibain ang lumang hiya. Nagbigay ito sa kanyang malay na isip ng sandata na kailangan nito upang labanan ang subconscious na programming. Isinabay niya ito sa pagbabasa at pag-aaral at dahan-dahan nagsimula siyang isabuhay ang isang bagong sistema ng paniniwala. Ang huling piraso ay komunidad. Makipag-usap sa isang pinagkakatiwalaang kaibigan. Sumali sa isang online forum para sa mga senior na kababaihan. Magugulat kayo kung gaano karaming kababaihan ang may kaparehong kwento. Ang pagbasag sa katahimikan ay isa sa pinakamakapangyarihang paraan upang matunaw ang hiya. Ang pag-alam na hindi kayo nag-iisa ay isang napakalakas na panlunas. Marami tayong napag-usapan ngayon at nais kong marinig ang inyong panig. Ang damdamin ba ng hiya o pagkakasala ay naging hadlang para sa inyo sa pagtuklas ng inyong sariling katawan at kasiyahan? Ang ideya ba ng aktibong pagbabago ng inyong pananaw ay tumatatak sa inyo bilang isang kapaki-pakinabang na kasangkapan? Kung nahanap ninyong nakatulong ang huling puntong ito sa pagtugon sa emosyonal na bahagi ng paglalakbay na ito, mangyaring ipakita ang inyong suporta sa pamamagitan ng pag-type ng 1 sa comments section. Kung hindi ito gaanong nauugnay sa inyong personal na karanasan, mangyaring ipaalam sa akin gamit ang 0. Ang inyong feedback ay tunay na napakahalaga. Konklusyon, ngayong araw sinimulan natin ang isang paglalakbay upang buwagin ang katahimikan at stigma na nakapalibot sa isang mahalagang aspeto ng inyong kapakanan. Inalis natin ang maskara ng alamat na ang sexualidad ng babae ay basta na lang nag-e-expire pagkatapos ng 60 at ibinahagi ko sa inyo ang parehong pangunahing mga sikreto na nakatulong sa libu-libong pasyente ko na bumalik sa kanilang kapangyarihan. Una, tinalakay natin ang malalim na pakiramdam ng pagkakahiwalay mula sa ating nagbabagong katawan. Ang solusyon ay hindi ang pagdalamhati sa katawan na dati ninyong taglay, kundi ang mapagmahal na muling pagkonekta sa katawan na mayroon kayo ngayon sa pamamagitan ng banayad at maingat na kasanayan ng sensory mapping, muling pag-aaral sa bago nitong wika ng kasiyahan ng walang pressure o inaasahan. Pangalawa, hinarap natin ang pagkadismaya sa paggamit ng mga lipas na pamamaraan sa isang katawan na may mga bagong pangangailangan. Natutunan natin ang sining ng paglapit na yumayakap sa hindi direktang pagpapasigla at mga modernong kasangkapan tulad ng mga vibrator upang makipagtulungan sa ating katawan, hindi laban dito na tumutuklas ng isang mas pino at potensyal na mas malalim na anyo ng kasiyahan. At panghuli, hinarap natin ang pinakamatinding hadlang sa lahat, isang buong buhay ng nakatanim na hiya. Nalaman natin na ang landas tungo sa paglaya ay nakasalalay sa malay na muling pag-aaral sa ating sarili at pagbabago ng ating pananaw. Ipinagpapalit ang mga nakapipinsalang lumang alamat sa mga nagbibigay kapangyarihang bagong katotohanan tungkol sa ating likas na karapatan sa kasiyahan. Ang aking huling payo sa inyo ay itong maging matiyaga at walang katapusang maawain sa inyong sarili. Tinututunan ninyong kalimutan ang mga dekada ng conditioning at iyon ay hindi maliit na bagay. Magkakaroon ng mga araw ng pagkadismaya at pag-aalinlangan at iyon ay bahagi ng proseso. Ang layunin ay hindi perpeksyon. Ito ay ang pagiging naroroon.
Ito ay ang simple at radikal na gawa ng pagpapakita para sa inyong sarili ng may pagkamausisa at kabaitan. Ang paglalakbay na ito ay higit pa sa isang orgasm. Ito ay tungkol sa pagiging malapit pagtanggap at isang masayang pagbawi sa inyong buong sarili. Ito ay tungkol sa pagtingin sa salamin at hindi isang estranghero ang makita, kundi isang matalino, matatag at sensual na babae na karapat-dapat sa bawat mabuting bagay, kabilang na ang kasiyahan. Isang mahalagang aral na itinuturo sa atin ng buhay ay hindi pa huli ang lahat upang maging ang taong itinakda para sa iyo. Hindi pa huli ang lahat para matuto lumago at angkinin ang iyong kagalakan. Ang inyong kwento ay hindi pa tapos. Isang bago at masiglang kabanata ang nagsisimula pa lamang at kayo ang may hawak ng panulat. Taos-puso akong umaasa na ang pag-uusap na ito ay naging mapagkukunan ng pampalakas ng loob at kapangyarihan para sa inyo. Kung ito ay pumukaw ng isang bagay sa loob ninyo, lubos kong ikagagalak kung ibabahagi ninyo ang inyong mga saloobin sa comments sa ibaba. Ano ang inyong pinakamalaking natutunan? Ano ang isang maliit na hakbang na maaari ninyong gawin ngayong linggo? Ang inyong kwento ay maaaring maging inspirasyon na kailangang mabasa ng iba ngayon. Mangyaring isaalang-alang ang pagbabahagi ng artikulong ito sa inyong mga kaibigan, kapatid na babae, o sino mang babae sa inyong buhay na nararapat marinig ang mensaheng ito. At kung nais ninyong ipagpatuloy ang pagkakaroon ng mga bukas at tapat na pag-uusap tungkol sa kalusugan at sigla, pagkatapos ng Sinta mangyaring mag-subscribe para sa mas marami pang nilalaman na tulad nito. Salamat sa inyong oras at sa inyong tapang.